Ano pa, Yolo? Oh, ito pa. Ipaparealize ko muna po sa inyo bago natin talakayin ang pag-iyak ni Sara. Umiiyak po si Sara ngayon dahil wala po, tinabla ng Supreme Court. Tinabla po ng Supreme Court. O, dito tayo. Pakinggan nyo to. ABS-CBN, takpan natin to. Ito po. Question from the OVP Media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung... Kita nyo, sinungaling. Di ba kare-react lang natin nakaraan? Hindi ko naman patagalin po. Dumadaan daw sa COA, hindi niya daw alam. Eh bakit ganon? Nag-request ka sa COA na wag magpadala ng dokumento sa Kongreso. Aray ko. Kung ganyan ang narrative mo, kung ganyan po ang narrative niya, na hindi niya alam ang nangyayari, ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin po, wala siyang kwentang Vice President. Wala siyang alam eh. Ano po sabi nung spokesperson niya? Minsan po, umaatin siya virtually, minsan ghost. Aray ko. Yan po ang trabaho ni Sara Duterte. Wala pong ginagawa kundi magnakaw ng magnakaw ng magnakaw ng magnakaw. Magnakaw po ng magnakaw ng magnakaw ng magnakaw, yan ang po ang gagawin niya. Aray ko. Basta may pera, diretso nakaw. Basta may budget, diretso nakaw. Wala na siyang pakialam. Kaya nga po hindi na makaharap sa impeachment, oh. Kasi wala po siyang mukhang harap talaga. Nanakaw niya na eh. Aray ko. Anong sabi naman niya? Ito po. Anong sabi niya? Explanation na naman niya. Papakita ko na lang sa inyo kasi po, hindi po siya umaatin eh. Hindi niya may explain yung death threat. Anong explanation niya sa death threat? O, pakinggan nyo. Patay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Oh. Ibig sabihin, dito po, umaamin siya, boba eh. Sa pulpo to. Bakit? Sabi niya, pag namatay ako, may magre-revenge para sa akin. Tama, mali. Tama, mali. Meron po bang ganon? Inaambus ka, pinatay ka. May kakausapin kang assassin na magre-revenge sa'yo? Tama po ba yon? Aray ko. Ulitin natin. Pakinggan nyo maigi. Huwag kayong tutulog-tulog ngayon. Mag-like kayo. Ha? Tignan nyo po yung sagot niya sa death threat. Napaka-bobo po. Oh. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person Yes. to do that Yes. in the event that you get hit. Yes. Yes. So that much is clear. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Proud pa siya, di ba? Aray ko. Pinapaunawa ko lang po sa inyo kung gaano po ko tanga to. Tatanga-tanga to, ito pa presidente nyo.
Anong sabi niya? They have to kill me first. Ibig sabihin, nangungontrata talaga siya ng assassin. Diba? Nangontrata talaga siya. Lumabas sa bigbig niya. Nangontrata siya. Diretso. Unless they want to die. Tingnan mo. They have to kill me first unless they want to die. Sa tutuusin po, dalawang beses po yan nagbanta. Hindi nyo lang napansin. Dito po nagbanta siya unless they want to die. Diretso. Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. Kita mo, hindi daw nakaganti si Ninoy kasi hindi siya nagbilin. Di ba? Siya daw hindi kasi siya umaamin siya na may kinausap siyang assassin na kapag pinatay siya, makakaganti siya. Aray ko. Tingnan nyo Hindi siya katulad ni Ninoy. Pinatay siya. Wala siyang kinausap si Ninoy na assassin Pero siya proud na proud. May kinausap mo siyang assassin. Proud na proud. Na pag pinatay siya, papatayin yung tatlo. Aray ko. Diretso natin. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Ibang tao daw si Ninoy. Siyempre naman si Ninoy, ibang tao talaga yon. Pero si Sara, ibang tao siya. Criminal siya. Kumakausap siya ng assassin. Naka-ready na. Naka-ready na ang assassin. Na kapag pinatay niyo si Sara, naka-ready na. Tama po ba yon? Tama po ba yon? Hindi ganun. Kapag alam mo papatayin ka, magpapablatter ka. Aminado na po si Sara nyo. Aminado na mamamatay tao. Diretso. This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence that the President's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Bobo, di ba? Tanga ka Ano ba kaanoin mo? Alam mo yung kwento mo? Ang importante doon, nagbanta ka, impacta. Di ba? Yun ang impacta mo. Nagbanta ka sa presidente. Aray ko. They are building a narrative, and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, Bobo, di ba? Bobo. Tignan nyo
Bobo talaga. Tignan nyo may sinabi ba daw siyang assassin? O, balikan natin na sa unahan. Ito po, Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Oh. Woo! Bravo! 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 Aray ko. Bravo! Galing, di ba? Galing! Di ba? May sinausap ba daw siyang assassin? Wala siyang binanggit. Balikan natin. Isa pa po. Pakinggan nyo. O, isa pa. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Oo. May kinausap daw siyang tao to take revenge. Ano po? Sino po gagawa nun? Kaya, sino po gagawa ng revenge o pag-iigante para sa kanya? Sino po? Sino? Taxi driver? Ha? Jeepney driver? Ha? Sino ba yon? Sino ba? Ano ba yung pag-iigante? Pag-iigante, foul yon. Illegal yon, pag-iigante. And kung gagawin yon ng isang tao, ano tawag mo doon? Krimen yon. Sino ba yung gumagawa ng krimen? Mamamatay tao. Sino-sino po ba yung mamamatay tao? Assassin. Aray ko. Bobo, di ba? Yan po ang BP nyo. Bobo. Balik natin. Balik natin dito. Balik natin. Tuloy. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. Bobo. Napaka-bobo mo. Revenge nga eh. Ha? Huwag mo kaming tangayin, Sara. Ikaw lang ang tanga at mga DDS mo luga. Aray ko. Diba? Pag pinatay ka, may revenge move ka. And which is bawal. Ha? Boba ka. Dumako na tayo dito. Tapos na tayo dyan sa threat. Dumako naman tayo kay Mary Grace Piatos. Binabalik ko lang kayo sa mga, dito tayo, Mary Grace Piatos. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operation. Pasensya na kayo dito sa dalawang bobong vlogger, ha? Pasensya na kayo, ha? Pasensya na kayo, may kasama, bali 3 bobo to. Pasensya na kayo, ha? Kapag inilabas tong information na to, hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Nasaan na ba yung Mary Grace Piatos? Saglit lang po, magtatanong si tanga-tangang bayag dito. Yan. 4, 5 yan. Issue na impeachment. 1, yung paglustay. Yan. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa yung Maria Piatos ba yun? no, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Ah. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na Oo. binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, Bobo na naman kagad. Sa Office of the President, legal.
Dahil hawak niya ang PMP, Army, etc., etc., and the life of the President. Sa Vice President po, abnormal yung ginawa ni Sara. Ha? Dahil may mga past Vice President po tayo. At sa mga past Vice President natin, wala po kalimitan na confidential funds. Aray ko. Ha? At may DepEd po tayo dati. Wala rin pong confidential funds ang DepEd. Aray ko. Sa panahon lang ng impact ng Jablita na to, nagkaroon ng confidential funds. Aray ko. At hindi lang po basta confidential funds. Umaabot po ito ng 500 million. Ganun po kalulupit ang confidential funds. At binigyan nga ng 125 million, 11 days. Aray ko. Marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million. Oy! Kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, Pakinggan nyo po kung pakikinggan lang natin, bibigyan lang natin paalala sa inyo uli, yung sinasabi niya Mary Grace Piatos. Pakinggan nyo ang gagawin niya sa Mary Grace Piatos. tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago ho mag-New Year. Oh, hindi nyo naisip na baka patibong to. Merong nagsasabi na ganyan na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho. August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Danyo grabe no? Grabe no? Grabe no? Parang main character syndrome. Parang siya ang pinakamagaling. Duterte pinaka malupit. Duterte. Pero si Duterte pinaka magnanakaw ang pusang inang mga Kasi sa gobyerno, 'di ba? Parang tipong limited lagi yung budget. Oh, tatay mo. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, Limited budget Nagkaroon niya ng 700 billion. Limited budget. Limited budget. 700 billion sa DepEd. Limited. Aray ko. wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung position natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. Oh, anong gagawin ng confidential funds doon? Tanga. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito kailangan saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming... Nasaan na yung Mary Grace Piatos? Yun ang explain mo. At hindi mo magagawa yun kung wala kang impormasyon. Confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na to. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin.
Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot. Bobo, no? Bobo talaga, Sara. Wala ba pipiga dito? Utak nito, utak ampaw eh. Aray ko. Makikita, no? Makikita ng MPA, makikita, tanga, may executive session. Matagal ka niyayaya ng executive session, inutil, magnanakaw ka. Aray ko. Diba? Matagal ka lang niyayaya, good governance pa lang. Niyayaya ka ng executive session para ipaniwanag mo yung 125. Kaso ninakaw mo na, inutil. Aray ko. At nakatakot ang makabayan sa confidential funds eh. Ah. Kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Igiran niya, no? Bili mo, pinapalabas niya. Halos nagbabayad daw siya ng 100 million isang araw para sa confidential agent.